Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading your energy at this time. Ace of Pentacles. Buo, sulit, no? Like a pentacle and like this pentacle na buo, sulit. And so precious. And na-attract mo yung like gold na na-attract mo kasi color gold to, na-attract mo yung abundance, money, you attract money, opportunities na magdala sa ng money, stability, financial security or security, ganyan. And there's growth, no, na magkaroon ng growth and maging healthy na yung finances mo, healthy yung health mo, yung career, gano'n, no, na walang namimiss, walang pisting na attract mo, walang piste. Mga ano yan, nawa-ward off yung mga namimiste, yung mga piste, hindi nawa-ward off, kundi hindi nasisent yung mga namimiste, yung piste. Hindi nasisent. Marami to hindi masisent sa'yo na mga negativity, piste in short. Or, alam mo yung piste? Ayaw ng iba pakinggan yung piste na word, pero may piste talaga. It's common word. Yung mga magdala sa iyo ng mga sigalot, mga piste yung kabuhayan mo, love life mo. Oh. Yung ayaw ng ganong word, yan yung mahilig mamiste, yung sabing piste. No? Yung makarinig sila ng ganong word kasi ganon sila eh. Kaya ayaw nila makarinig ng ganong word. Because they're doing it sa iba. Yung namimiste. Word na piste. Katulad ng, alam yung ano ba yung sample ng piste? Alam niyo may kung ano yung piste, di ba? Katulad ng daga. Pinipiste nila yung palay. Hanggang sa kukunti na yung maanay ng mga farmers. So parang ganon. O katulad ng mga bakuko o beetles, pinipiste nila yung mga tanim like kalabasa hanggang sa hindi mamunga kasi kakainin nila, mura pa lang yung bunga ng kalabasa, kakainin na nila. Like uod, yun, nakakainin nila yung tanim kaya hindi na mabubuhay o kaya hindi na mamumunga, narate na lang, sira, ganon. Yun ang piste. Kaya merong pesticide, di ba, para pampuksaan ng piste. So, parang ganon ang piste. Merong mga namimiste. So, hindi ka na mapipiste. Hindi na masisent yung mapiste sa'yo. Yung mga mamimiste sa'yo o yung mga like maledictions, ill wishings, and sorcery. Like evil spirits also. Like evil spirits. Like evil spirits and mga demons, mga ganyan. Yan ang mga sinesent nila. Yeah. Na pwedeng magpa-stuck sa'yo, mag-block ng way mo. Yan yung mga piste na sinesent nila. At yung mga negativities nila, no? Negativities. So, yan ang mga samples ng piste na hindi na pang-harm sa'yo, na hindi na masisend sa'yo. Saan galing yun? Sa ibang tao. Sa ibang tao at sa mga evil forces. Yes, evil forces din. Tao or evil forces pati na mga gustong mangpisti sa buhay mo, sa kapirahan mo, sa lahat ng kung anong meron ka dahil sa mundong to, hindi pa to nalinis, hindi pa nasala ang mga nandito, hindi pa natanggal ang mga evil forces. So, yan. Hindi pa nasala ang mga tao. Hindi ko ginagawa-gawa yan na yung sasalain ng tao. Kasi nasa Biblia yan. Sasalain talaga yan. Yung mga tao. Sa day of the judgment. Yung mga hindi pa nahatulan. Pero meron ng mga nahatulan na nandun sa impyerno. Meron ding mga na-save na sure ball na sure na na-save na nandun na sa langit yun. So, yan. Kaso lang, iilan lamang, no? Very few daw, sabi ni Jesus Christ. Yung nakakasumpong ng daan na yan, na narrow path, papunta sa langit. Kasi, yun na yung mga taong righteous.
Yun na yung nakakasumpong ng daan, na narrow path na papunta sa langit. Pero yung pinapanalangin natin ng mga nasa purgatory, ng mga souls, ay hindi pa sure yun na masasave. Wala pa yun, hindi pa sure yun kung masave sila. Kaya nga pinapanalangin yung kanilang kaluluwa para masave. No, yung mga nasa purgatory. Pero yung nasa impyerno, hindi na talaga yun masasave. Wala nang pag-asa yun. So ano pa? Ang ini-embody mong energy ngayon. Clarification na to, guys. Ano pa ang ini-embody mong energy ngayon? King of Water. Your understanding, your loving, caring, affectionate, may puso, may heart to. You have a loving heart, pagmahal. Sometimes, pagka-emotional ka, alam niyo, madali ka makaramdam ng habag, awa, ganun ba? So, ano pa? Ang in-embody mo energy na yan. Queen of Earth. You're stable, grounded, intelligent, practical, and generous with a color green here. Possible you love outdoors, you love nature. Kasi color na nature to eh. You love flowers. And everything that's in nature. You're reliable. And also, a good provider din. Yung mga ganito kasi marunong ka mag-isip ng paraan because you're intelligent. Marunong ka mag-isip ng paraan kung paano makikita. Kung ano yung pwede mong ipundar, kung ano yung pwede mong pagkakitaan. Para kumita ka ng pera, for your stability, and para maging komportable yung buhay mo, and para gampanan mo yung obligasyon mo. Responsible ka. So, yan. Masipag ka din pag mga ganyan, no? Queen of Earth. Yun yung mga taong grounded, practical, hardworking, mga masikap sa buhay. Hindi pabaya sa mga responsibilities nila. Alam niyo, responsible na person. You are that kind of person. Responsible. So, ano pa? You are so strong and powerful. And the Father here, you are strong. More on masculine kasi may Father. What's with the Father here? More clarification with that. You're in a union with the Holy Spirit. Oh yeah. You're in a union with the Holy Spirit. That's why merong Father dito. You're in a union with the Holy Spirit, with a union here. And you have an integrity. You have integrity. May integridad ka. That's why you are so strong, powerful. You're in a union with the Holy Spirit. Sinendan ka ng God. Galing sa God yung Holy Spirit eh. Sinend niya yan sa iyo yung Holy Spirit. You're in a union with the Holy Spirit. That's why your chakras are open, strong, powerful, fiery, open, very strong. Parang apoy, parang umaapoy ba? Yan. Ano? God ang nagpaganto ng chakras mo, na naging ganyan yung chakras mo. God ang niyan sa iyo kasi sinindan ka na ng Holy Spirit. You're in a union with the Holy Spirit. Sinindan ka ng Holy Spirit. So now you don't doubt yourself. Your mission, you don't doubt yourself. Hindi ka na nagja-juggling. Hindi ka na nagdadalawang isip. Hindi ka na nalilito. Hindi ka na
Yung parang napapa-confuse, napapa-juggling, napapa-stuck dahil sa yung nalito ka. Yung ganun ba? Ano pa? Ang binigay sa'yo ng God na yan. May binigay ang God sa'yo, maliban sa Holy Spirit. Wala. Yun lang, Holy Spirit. Yan ang binigay niya sa'yo ngayon. Holy Spirit. Ano yung gagawin mo? Bakit ka sininda ng Holy Spirit? Anong gagawin mo? Bakit ka sininda ng Holy Spirit? Choice. So that hindi ka na malilito. Hindi ka na maguguluhan sa kung ano yung pipiliin mo, para alam mo na kung ano yung tama sa mali, kung ano yung pipiliin mo, para hindi ka na ma-tempt, hindi ka na malapitan ng devil at mga demonyo. Kasi bahay na ng Holy Spirit yun yung katawan mo Kaya hindi ka na malapitan ng mga devil at demonyo. That's why. Para strong ka. Powerful yung personality mo. So, sinindan ka ng Holy Spirit. Parang temple na ng God yan, yung katawan mo. Bahay na ng Holy Spirit yan. Kaya paano makalapit yung devil at demonyo dyan? So, ibig sabihin makapagpagaling ka na ng mga may sakit, may illnesses. Self. You have to release what's inside of you. May Holy Spirit talaga na sinend sa'yo. Merong Holy Spirit na mailabas mo yan. Parang you can heal. Parang maging faith healer ka. Ganun ba yun? Yes, faith healer. You can heal others like nang nagagawa ni Catherine Crick. Ay, hindi. You can heal those people na may mga illnesses like yung mapilay, mapapalakad mo ba? Oo, yung mapilay, mapapalakad mo. Kasi may Holy Spirit na sa'yo Ganun yun. Or, para bang blessing ka. May blessing ka na mahihil mo yung mga pilay, yung may mga sakit, na mapapalayas mo na yung mga demon sa katawan ng tao. Para mawala na yung masakit nila at yung mga sumasapi sa kanila. Mapapalayas mo na yung mga demon sa mga tao. Yung may mga autism, parang may iba yung kay Catherine Crick na yan. Iba yung kanyang way, no? Kaya hindi kagaya ng kay Catherine Crick, pero mapapagaling mo yung mga pilay. Like, yung mabulag, makakita pag ginamot mo. Yeah. Dahil sa Holy Spirit, dahil may Holy Spirit. Lover's blood. Ano na maging buhay mo yan? Dahil may Holy Spirit na sa katawan mo. Birds. Maging napaka-refreshing like this place. Parang napaka-maaliwalas yung maging buhay mo. You will be surrounded by birds. Or titira ka sa place na may madaming birds. Parang napakagandang lugar. Parang napakatahimik. Yan ang gustong buhay ng mga taong peace lover. Like me. This is a beautiful place.
ang mga taong mahilig sa nature, hindi talaga maboboring sa mga ganitong places. May explore pa nila yung lugar na yan. Talaga mamangha pa sila. Unlike sa mga tao na yung focus ay material. More on, alam niyo yung greedy ng mga tao sa material wealth. Yung sa kapwa pa nga nila, kamay nila, gusto nilang kunin eh. Yun yung mga greedy, mga sakim. Ay, gusto nila ng luxury, mga ganyan. Pero yung mga tao na peace lover, like chosen ones, and yung mga nasa side ng light, ang gusto niyan ay mga gantong places, yung nakaka-heal, nakaka-relax, mahilig sa nature. And they feel connected sa Mother Earth. Yan. Ano pa ang magiging buhay mo dahil may Holy Spirit na sa'yo? You will find peace. Relaxed, calm. Wala nang nagugulo sa isipan mo. Wala nang devil o demonyo, mga evil influences, witches na nasa kadiliman. Tanggapin man ng mga witches o hindi na nasa kadiliman sila. Ay, nasa kadiliman talaga sila. Alam niyo naman yung ibang tao, hindi matanggap ang kung ano yung katotohanan. They will try to deny it. Meron ba na yung alam naman ng lahat na hindi na siya virgin, sabi niya virgin siya. May ganun talaga ang tao na harap-harapan na sinungaling. O kaya ay yung sabi na kabit siya. Tapos, alam naman ng mga tao lahat, no? Alam niya naman sa sarili niyang kabit siya. Sabi niya pa hindi siya kabit. May ganyan. Harap-harapang nagsisinungaling. Yung wala nang hiya na nagsisinungaling, pati yung sarili yung inuuto niya, pinapaniwala niya sa kasinungalingan niya. Yun na yung mga taong namumuhay sa kasinungalingan. They live a parasitic lifestyle. Ubod ng sinungaling eh. Hindi na lang aminin ko na yung totoo. Hindi na sabihin ko na yung totoo. Kaya magsinungaling pa. Ayaw i-admit ang katotohanan. Kasi hindi pa ito nasala, itong mga tao dito sa mundo ito. Hindi pa nalinis ito, hindi pa na-separate ang evil from good. That's why. Ano pang magiging buhay mo niyan? Dahil may Holy Spirit na sa katawan mo. Parang bahay din ng Holy Spirit yung katawan mo. Facts. Talagang, alam niyo yung sa forest, nakaka-relax. Peaceful yung isip niyo, yung buhay niyo. Peaceful. Payapa. You'll find comfort. You'll always feel rejuvenated and relaxed, calm, comfortable. Alam niyo yung sa lugar ng mga katulad sa nature, di ba nakaka-relax, nakaka-calm, ang sarap sa pakiramdam. So, ganun. Parang ang sarap lang mabuhay, no? Nag-enjoy ka sa buhay na walang ganong problema. Dahil bahay na ng Holy Spirit yung katawan mo, ganun yun eh. Hindi na makalapit yung evil eh. Devil, demons, mga atake ng witches, hindi na makalapit eh. Mga evil na sinisent nila, hindi na makalapit eh. Holy Spirit na yung nandyan eh. Makapanggamot ka pa ngayon, makapagpagaling ka pa nga ng mga pilay eh. You can do miracles na because of that Holy Spirit na nananahan sa iyo. So, message, sino ba nag-guide dito ngayon? Angels. Para malaman natin kung sino ang magbibigay ng message. Angels ba nag-guide dito ngayon? So yes, angels. Angels daw.
Yung mga evildoers naman, a choice nila yan. Kasi ang tao may free will kung saan sila papanig, kung saan sila na side. Kung maging evil sila o maging evildoer, choice nila yan. Yun ang kanilang choice. Buhay nila yun. Nung sinang panahon pa yan na, di ba? Sa panahon pa ni Moses yan, pinapapili ang tao kung sa side ba ng enemy, evil, o sa side ng God. Hindi lahat ng tao ay nasa side ng God, ha. Yun ang katotohanan. Depende sa gawa yun, nasa choice ng tao. Kung saan sila papanig, kung saan sila na side. Ngayon, kung masama at evil yung ginagawa nila, ay nasa side sila ng enemy, ng devil, evil. Ngayon, kung righteous and good na klase ng tao na umiiwas sa kasalanan at sa paggawa ng evil, na righteous na mga tao, nasa side ng God yun. So, gano'n lang yun. Ano yung message ng angels for you? Dietary change. Improve your diet and your life will also improve. Improve mo yung diet mo. Sa ganun na yung buhay mo ay mag-improve. Pregnancy. The birth of a child brings great blessings to you in the world. Baka buntis ngayon. Or kung hindi pa mabubuntis ka, kung babae ka. Kung lalaki ka, yung partner mo ang buntis o mabubuntis. O yung makarelasyon mo, yun ang mabubuntis. Yung maging partner mo, yun ang mabubuntis. So, kung lalaki ka. Pero kung babae ka, ikaw ang buntis o ang mabubuntis. Yung bata na yan na ipapanganak mo, ay magdadala ng great blessing sa iyo. Hindi lang blessing, kundi great blessing sa iyo at great blessing sa mundo. So yan. See? That's why you're a blessing. Ay, ano yan? Mabubuntis ka ng Holy Spirit. Ano yan? Mabubuntis ka ng Holy Spirit. Yan na ba yung sinet ng Holy Spirit sa'yo? Mabubuntis ka? Ay, hindi. Hindi daw. Akala ko tulad ng kay Mama Mary ba? Hindi. May partner ka talaga. Hindi. Yung Holy Spirit na yan, yan na yung parang magtataboy ng mga evil, devil, demons, na hindi na sila makalapit sa'yo. Pero hindi ka mabubuntis ng Holy Spirit, ha? Hindi. Ano pa ang darating sa'yo? O yung mga pagbabago sa'yo, mag-improve, mga ganyan. Yung mga kalaman mo, yung mga knowledge mo, spiritual knowledge, yung kung paano mo maintindihan, kung paano ka maklaruhan, no? So mga kung ano yung tama na teachings, kung ano yung messages ng celestial beings ay maintindihan mo, maklaruhan ka, o why to. And may sword dito na madali mo siyang maintindihan, madali mo siyang maunawaan. Yung ganon, yun ang mga mag-improve sa'yo. Pati din yung kung nagtuturo ka, ay yun, mag-improve din yun, yung pagtuturo mo. Kung paano kung magturo, parang mas lalo kang gagaling. Scribe, o para bang prophet, na mas lalo kang gagaling. Prophet. Mas lalo kang gagaling at maging clear and sharp yung mind mo. Ganon din yung pananalita mo yun. The way ka magsalita, mas clear, sharp, and powerful, and madali mo maintindihan yung mga messages from the celestial beings. So yan. Ay, nako. Ay, ngawit yung pakwan. Ano darating sa'yo? Sino sabi na hindi pinapapuksa ng God ang mga evil? Ang mga evildoers? Panahon pa Moses yan. Pinapapili ang mga tao kung sa side ba ng God o sa side ng evil. Natural, pag sa side ng evil, pinapapuksa na yan. Noong panahon pa yan, noong unang panahon pa yan. At yung sa Biblia, nakalagay sa Biblia, di ba, na lahat ng mga witches ay patayin daw, di ba?
Nakalagay. O kaya ano pa, basta mga ano, hindi sa side ng God ay, tingnan nyo yung LA, di ba? Nilipol yung kanilang ano, nilipol sila doon, yung kanilang ano, kasi mga sa devil yun doon eh, mga evil doers yun doon eh, masama eh. Ngayon sasabihin ng mga evil doers na masama ang God dahil nililipol sila. It's their choice na maging evil. It's their choice sa side ng evil, ng enemy. The wheel of the year in reverse. Ano tong the wheel of the year in reverse na yan na darating sa'yo? It's a person na hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Pero in reverse, ibig sabihin, hindi mo to destiny. Hindi naman, destiny mo siya. Destiny mo siya, pero in reverse siya. Destiny mo siya na empathetic na siya ngayon. Understanding, loving, caring, emotional, attached sa'yo. Kaya in reverse na to. Kasi hindi niya nakapigilan yung kanyang emotion sa'yo. Destiny mo na maaring hindi pa kayo nabuo, that's why in reverse to. Hindi pa kayo nagsama, that's why. No? Kaya darating siya para mabuo na kayong dalawa. Sino tong destiny mo na to na darating sa'yo? Nag-aantay. Nag-aantay siya ng divine timing. Bakit alam niya may divine timing? Alam niya may divine timing, puro stable, puro pentakilo. Alam niya. Para bang assured siya na may divine timing sa inyong dalawa eh. Nagantay siya ng divine timing. Matagal na yung nito eh. Pero tuloy-tuloy yung niya, hindi siya nag-give up. Tuloy-tuloy yung pag-antay niya. Matyaga to, ng tao na to. Nag-antay ng divine timing. Mukhang hindi lang siya sinuswerte ngayon, no? Dahil hindi pa divine timing. Pero malapit na ba ang divine timing sa inyo? Malapit na din naman, na you will be together. Ng person na siya yung magbubuntis sa'yo kung babae ka, o kung lalaki ka, siya magbubuntis, no? Ganon. Yan na yun. Magkakanak kayong dalawa. At magdadala ng great blessing sa'yo. And of course, sa person mo na to, yung bata na yan. At of course, magdadala din ng great blessing sa mundo ang bata na yan na magiging anak ninyo. Ano ba yung bata na yan na magiging anak ninyo na nakadestined sa'yo? Ano yan? Empathetic, loving, caring, affectionate, mapagmahal, may puso, may habag, may awa. Si Moses ba may awa sa sa evil doers? Di ba sa mga masasama? Kasi kung hindi lipulin ang masasama at evil, patuloy lang yan sila sa kagawa ng masama. Katulad doon nung may tablet ba sa panahon ni Moses na yung masaside nung ginawa nila rebulto, di ba? Yun? Parang pinampatay yun eh. Pinatay ng God yun. Kinidlatan sila. Yung natira yung sa side ni Moses. Ay, malamang diretso impyerno yung mayon. Kasi yung mga evil eh. Mga hangal kasi yun eh. Hangal pati. Sinave na nga sila dun sa Egypt. Tapos ganun pa yung gagawin nila. Tapos, diba? Sa panahon pa lang nun, pinupuksa na. Sa panahon ni Noah din. Ni Noah. Diba? Nilipol yung masasamang tao. Pamilya lang ni Noah at si Noah natira. Kasi sila ang righteous. Mabuting tao. Na sumusunod sa God. Pero yung mga evil, diba, nilipol. So, ganun din yung mangyayari ngayon. Pag, kasi nag-umpisa na din naman na nasa end of times na tayo. Nag-umpisa na din ang mga signs, no, na
malapit na dumating si Jesus Christ, alam niyo na kung ano mangyayari. Ganun pa rin, lilipulin pa rin ang mga masasama at evil. Separate, isisieve nga eh. Yung mga evil at masasama doon kay Lucifer mapunta sa impyerno. Yung mabubuti at righteous doon sa God. Masisave, muling mabubuhay ang mga mabubuti at righteous na mga tao. Save. Sila lang yung nagsasabi na kahit gumawa sila ng evil, kahit masama sila, kahit evil doers sila, ay importante sila. Mahalaga sila sa God. They are so precious. Parang yung sa, sa habit na si Precious. Doon, si Precious. Yung sabi niya sa ring niya, my precious. Inabaliw na sa ring niya na sa demonyo yung ring niya na yun. Si Smeagol. Yun. Greedy na si Smeagol. Covetous na si Smeagol. Ganon. May precious daw. So yung mga witchcraft nila at evil doings nila, yan yung may precious nila. Na hindi nila mabitaw-bitawan. Kaya yan, naging greedy, naging evil, dahil gusto nilang makuha kung ano yung gusto, na yung sa iba, gusto nilang kunin, na may precious nila yan. Hanggang sa doon, saan napunta si Smeagol? Kay sa bulkan? Sa apoy? Oh. Ay greedy. May precious nila yung ring na yun. Oh, ganon din yung mga evil doers. Yung mga gahaman. Yung kung ano yung sa iba, kukunin nila. Sakim. Yun, may precious nila daw yun. And they will end up where? Sa lake of fire. Dahil mga sakim, evil. Yung alam na nilang hindi sa kanila, ipilit nila, kukunin nila, agawin nila. Alam nilang may nakadestined na, agawin nila, kaysa kanila daw. Alam nila na kayanin nila, na mabait, na soft-hearted, na mabuting tao, na buting tao, matulungin. Ay, samantalahin nila. Para bang may karapatan na sila na kunin yung sa tao na yun, kung anong meron sa tao na yun. Gaman, sakim. Yeah, they end up in, saan? Sa lake of fire. Nagmukha na sila si Smeagol dahil sa pagkasakim nila. Ay, hindi naman sila mukha ni Smeagol, pero ugali nila. Ganon. Yan, yung ugali nila. Parang si Smeagol, ba? Yung sa habit, yan. Ganon ugali nila, parang si Smeagol. Masakim, covetous. So, matagal na yan nilipol ng God sana yung mga tao na yun. Matagal na sana yan. Kaso lang, si Jesus Christ ang nag-save sa humanity para patuloy pa. Para may mapili pang mga mabubuting tao. Dahil, unang panahon pa, mga evil na talaga at mga kaning yung mga tao. Yung iba, marami. Noon pa man. Ganoon eh. Ang taong masama magkakampihan yan kahit na alam nila masama yung kapwa nila dahil masama din daw sila, pare-paro lang naman silang masama. Pero hindi lahat ay masama. Merong mabubuti, yung tinatawag na righteous. Yun ang mga nasisave. Yung masasama, yun ang tinatapon sa impyerno. Yung mga evildoers, yun ang tinatapon sa impyerno pati. Lalo kung hindi magbago, ay diretso impyerno talaga yan.
Hindi na nakapagtaka kung bakit sa panahon ngayon madaming gumagawa ng kasamaan, evil. Kasi nasa end of times na eh. May mga signs na malapit na dumating si Jesus Christ. Like sa Revelations, prophecy. That's why. Malapit ng yung second coming ng Jesus Christ dito. Pero yung pagbabalik niya na yun, iba na daw si Jesus Christ. Yun na yung Armageddon siguro na tinatawag pagbalik niya kasi maglalaban yung good versus evil eh. Yun na yun. Ang mga taong masasama, baliktarin nila yung taong mabubuti. Yun daw masama. Kunwari, una-unahan nila, ibuli. Ngayon, pag nagalit yung tao na binubuli nila, na dinefend yung sarili, yun na daw masama, yun ang salbahe. O, diba? Grabe, yun. Sample pa lang yan, isang sample lang yan. Madami pa. Ano ngayon ang feelings na destiny mo na to sa'yo? Emotional, mahal ka niya talaga, in love. No? Positive siya. At wala na yung blockage, yung mga dark, gawa ng dark forces. Wala na. Yung para ano sa kanya, nagpa-cold dati. O yung nagpa-cold, o yung nag-restrict sa kanya, nag-block sa way niya. O yung naging pessimistic siya dahil sa gawa ng mga witchcraft, evil doings ng iba. Nawala na yan. Kaya positive na din siya. Positive siya. And inspired. No? At mahal na mahal ka niya. So see, mahal na mahal ka niya na it makes this person so driven and passionate and full of desire and so brave na i-pursue ka. Madami ba na-track sa'yo? So yes, madaming na-track sa'yo kasi napaka-stable, secured, comfortable, confident, natural yung confidence mo, you're independent person. That's why. So, ito na lamang guys for collective reading. So, kung ayaw nyo mabilong sa evil forces, so you have to be good and baguhin ninyo yung sarili nyo, maging mabuting tao. So, gano'n lang yan. Kung ayaw, ay alam nila, mayabang ang umiiral. So, yan. Meron kasi talagang mga tao na mayabang na pinagmamayabang pa yung witchcraft nila, pinagyayabang pa yung mga evil doings nila, yung kasamaan nila. So, they end up tuloy sa impyerno.